Isang lalaki ang nakita ko sa harapan ng bahay at masama ang titig niya sa akin. Nagsimula ang lahat ng ito noong umalis ang isang batang lalaki sa bahay ko. Nasa edad 12 anyos ang bata. Meron siyang dalang isang sulat. Meron din siyang suot na hikaw na kulay itim. Sa mismong araw kung kailan umalis yung bata, doon na nagpakita yung lalaki sa harapan ng bahay. Nangyari ito taong 1989 sa lugar ng Cavite. Kakalipat ko lang noon sa bahay na nabili. Medyo luma na ang disenyo at malayo ito sa baryo. Nag-iisang bahay lang ako doon sa lugar. Napapaligiran ng malawak na palayan at merong nag-iisang daanan patungo sa gubat. Ang ipinagtataka ko sa disenyo ng lugar, halos lahat ng bintana at yung mismong pintuan, merong mga nakalagay na pangharang. Makakapal na tela na tila ba ayaw mapasukan ng liwanag yung bahay nung huling tumira doon sa lugar. At sa kalagitnaan ng pag-aayos, nakakita ako ng maraming bote doon sa ilalim ng lababo. Lahat ng yun ay walang laman. Pero meron itong bakas. Bakas na tila ba nilagyan ng langis. Hindi ko alam pero dahil sa pagkawirdo, sinubukan kong buksan yung bote at amuyin yung nasa loob. Teka, ano ba to? Ang baho naman. Amoy ewan. Tae ba to? Ang lansa. Nakakasuka. Kagad kong inilabas ng bahay yung 10 bote at inilagay sa gilid ng bahay. Pagsapit ng hapon ay kumalimlim ang buong paligid. Pero ang ipinagtataka ko, sa bawat pagpasok ng hangin doon sa bahay, paulit-ulit ding pumapasok sa loob ang napakalansang amoy. Ilang sandali ang lumipas. Merong naglakad na kung anong hayop. Kaagad akong kumuha ng kahoy upang siguraduhin ang kaligtasan doon sa loob ng bahay. Papunta yung bakas sa ilalim ng naiwang aparador. Sinilip ko yung ilalim upang makasigurado. Hanggang sa meron akong napansin sa pinakadulo. Isang uri ng lalagyan. Kaagad kong kinuha yung bagay. Nagulat ako nang makita yung laman sa loob. Isang uri ng itim na langis at merong iba't ibang ugat sa loob. Habang hawak-hawak ko yun, unti-unti akong nakakaramdam ng pagkahilo. Para bang nauubos ang lahat ng lakas. Mabuti na lang, bigla akong nakarinig ng pagkatok sa ibaba ng bahay. Bago ko tuluyang buksan yung pintuan, naalala ko na wala akong kilala doon sa lugar at wala din akong inaasahang bisita. Hindi ko muna binuksan yung pintuan. Sino yan? Anong kailangan mo? Hindi kaagad sumagot yung nasa labas. Hanggang sa, sulat po. Meron pong nagpadala ng sulat sa inyo. Tugon ng bata. Dahil malakas ang ulan sa labas at boses ng bata yung narinig ko, kaagad ko siyang pinagbuksan. Isang batang lalaki na madungis ang itsura. Sira-sira ang damit at meron siyang suot na hikaw na kulay itim. Nako, basang-basa ka na oh. Halika nga, pumasok ka muna sa loob. Teka, sino bang nagbigay ng sulat? Amin na nga muna, papatuyuin ko. Basa naman eh, mamaya ko na lang bubuksan. Doon po yan sa kabilang parte ng bundok. Kaibigan niyo po yata yun. Mabait po kasi siya kagaya niyo eh. Tutoy, ano uli yung sinabi mo kanina? Merong nagbigay sa akin ng sulat. Eh wala naman akong kakilala dito. Saka oo nga pala,
Kanina pa kita kinakausap. Ano bang pangalan mo? Saka nasan ba yung magulang mo? Buboy. Buboy po yung pangalan ko. Wala na po akong magulang. Palaboy lang po ako. Napadaan lang ako dun sa bahay sa kabilang parte po ng bundok. Tapos nagtanong po ako kung meron silang pagkain. Nagulat nga po ako kasi ang bait ng lalaki dun pinakain niya po ako. Pareho nga po yung itsura ng bahay niyo. Ang kaibahan lang po sa kanya madilim, tapos ang daming tela sa pintuan sa kabintana. Ay nako, sige na nga, huwag ka na munang magkwento. Magpahinga ka na pagkatapos mong kumain. Matapos naming mag-usap, talagang nawala sa isip ko yung sulat, pati na din yung garapon na nakita ko. Inasikaso ko na lang yung bata at nakatulog din ako sa tabi niya. Kinabukasan ng umaga, kaagad nang nagpaalam at nagpasalamat sa akin yung batang lalaki. Hindi ko naman masyadong nakausap dahil bangag pa ako ng oras na yun. Dito ko na unang nakita yung lalaki. Nakatingin sa akin sa labas ng bahay. Hindi ko naman masyadong pinansin dahil kasabay din niya na humangin ng malakas at naamoy ko uli yung nakakasulasok na amoy. Kaagad kong sinundan kung saan ito nanggaling. Mula ito sa likod ng bahay. Maniwala man kayo o hindi, merong hukay doon sa gilid at maraming nabubulok na laman. Hindi ko masyado inisip kung anong klaseng laman yun. Matapos kong matakpan yung hukay, sandali akong napalingon sa harapan ng bahay. Hindi pa rin umaalis yung lalaki. Pero halos 2 oras na ang lumipas, pareho pa din ang itsura niya. Nakatitig lang siya sa bahay at nung mapansin niya na nakatingin ako sa kanya, ibinaling niya ang atensyon sa akin. Medyo nakaramdam ako ng takot ng sandaling ito. Merong nakasugbit na itak sa aking likuran, kaya't naglakas loob ako na kausapin yung lalaki. Magandang araw ho sa inyo. Meron ba kayong kailangan? Kanina pa kayo nakatayo dyan Lumihis ng tingin yung lalaki. Para bang iniiwasan niya na makita ko yung mata niya. Wala naman. Pasensya ka na. Umalis na pala yung dating nakatira dito. Nakayuko lang yung lalaki habang nagsasalita. Mag-iingat ka, iyo. Salamat. Huling wika ng lalaki at naglakad siya papalayo. Pero yung direksyon na pinupuntahan niya, papunta doon sa may bundok, sa may masukal na gubat. Hindi ito yung daanan patungo sa baryo. Teka, yun kaya yung sinasabi ni Buboy, yung lalaking nagpadala ng sulat. Ay, oo nga pala yung sulat. Nakalimutan kong basahin. Dali-dali akong tumakbo sa loob upang tignan kung ano yung laman ng sulat. Dito na tumigil yung mundo ko. Dahil ang nakalagay doon sa sulat, ito na ang huling ulam na ibibigay ko sa inyo. Biglang nagbago yung aura ng buong bahay. Ramdam na ramdam ko yung kilabot at negatibong presensya na bumabalot sa paligid. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na kalabog doon sa itaas. Maigpit kong hinawakan yung itak at dumiretso ako papunta roon. Maniwala man kayo sa hindi, isang malaking itim na pusa ang nakita ko. Patakbo siyang lumabas doon sa maliit na butas sa kwarto. Ilang sandali pa, napatingin ako sa higaan. Naroon uli yung garapon na merong itim na langis.
Dahan-dahan akong lumapit doon sa garapon dahil nakabukas yung takip. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang isang pirasong tenga na merong suot na hikaw na kulay itim.